Padayon kita, this is the last Sunday sa atong theme for the month, Overcoming Spiritual Dryness. Daghanatag na paminawan nga mga mensahe. Unsa gyud ang spiritual dryness o walay exempted kini pod moabot sa itong kinabuhi bisag kinsa. Unya gitagaan ta og mga tips how to overcome. Unang nining kabuntagon padayon ta sa how to overcome sa mga spiritual dryness sa atong kinabuhi. Kini nagahulagway og dryness kanang dehydrated sa tubig. Kita murag empty, walay gana mo simba, walay gana mo basa sa pulong sa Ginoo, loss of passion sa pagsulti sa mga katawhan sa kaluwasan, spiritually uninspired, nya dili effective, dili mabungahon, spiritually barren, stagnant pakinabuhi sama sa tubig nga kung mas stagnant mubaho, lain gyud kaayo ang tubig nga mas stagnant. Mo puna sa kinabuhi nga kung naaning spiritual dryness, nagkinabuhi man ta pero wala gyud meaning, walay peace, walay purpose, religious but empty. Ana ang spiritual dryness. Munang ninitag na gitagaan kita og lain na usab nga pamaagi, and this is the center, no, the core. Unsaon gyud nato? Ang uluhan niini, come and drink the living water. Nagistorya manggod ta og dryness, simpre kauhaw, dehydrate. Spiritually adto gid ta sa living water. Ingon diha, come and drink. Aron kita mubalik sa source nga muhatag kanato og inspiration, passion again to live nga mabungahon, malipayon, madasigon nga Kristohanon. Munang go and drink the living water, which is Jesus. Ang text na to diha sa John 4:13-14. Kini nga text nag-encourage kanato to go and drink the fountain of living water. So how to go to that living water, which is Jesus Christ? First, we have to eliminate the barriers. Eliminate, tanggalon, destroy all barriers. Kinigod nga text sa chapter 4 sa John, nagistorya kini mahitungod sa Samaritan woman. Diha nato makita ang mga butang nga pwede nato ma-apply as we experience dryness. Kining bayhana, daghang kaayoy babag nga di gid siya kasinati kang Hesus as the living water. Ingon diha sa verse 6-7, Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Tanawa dinhi ang babae ni kabuog tubig sa well. Ni kabuog tubig 6 hour. Alas 12 na sa ilaha. 12 hours man ng the whole day. Katunga ana is alas 12. No, gikan alas 6 tungod sa alas 6 sa hapon. Udto mi kabu ang babae. Tungod kay kining babae naagyod siya dili maayo nga reputation. Likayan niya ang mga tao kay basig ichismis na pud siya. Udto gid siya mukabu kay way tao, isolated ning bayhana. Nagkinabuhi siya nga naay past, kinabuhi siya nga kahibaw unsay rejection, nagkinabuhi siya sa emptiness and shame, mo nang isolated siya. Siya ra gyud. She live an isolated and stagnant. Isolated ka, nagpundor ka, mas stagnant gyud ka. Mo nang niingon diha nga una is break moral isolation. Moral isolation tungod kay kining babae mahadlok yun sa iyahang kahimtang nga di maayo ang reputation. Mahadlok siya sa iyahang sala, maulaw siya. Unang usa ka hagit diha, ignore human classification. Isa ni ana gyud ang root is pride, kanang garbo, afraid nga ma-open ka sa imong emptiness. Ang pride yun, strong barrier that will stand between us and the living water. Di kita kaadto kung naanang pride. Unang ignore, open, be honest. Ignore human classification tungod kay nganong nagseparate kay usay mag-compare maguntan. Kana siya, ako sinner, siya dili. Pareha man ta sinner tanan. Unang ingon diha, break moral isolation sa atong kinabuhi. Willing kita to come, wala oning pride. Ikaduha, break religious and cultural isolation. Sa verse 9, ingon diha, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jew do not associate with Samaritans." Ang history sa Samaritan o kining mga Jew, kining mga Samaritan, half ni sila nga Jew. Mga Hudiyo ni sa una, mga Israelites nga nakig-marry, nakig-asawa o mga tagagawas, half na sila. Dili naman sila dawaton sa mga pure Jew. Mo nang naana ni sila clash, naana ni sila conflict, no, ang Jew ug Samaritan. Mao gani nang ang mga Jew wadtog laing lugar, dili mo agi gyud sa Samaria. Di kayan gyud nila na kay grabe pud nig mga pride sila. Di gyud sila mo agi anang Samaria. Si Jesus tingala sila nga ni agi gyud sa Samaria.
siya. Kay naa siya tuyo kining Samaritan woman. So gibreak ni Jesus ang cultural differences, ang ilahang diferensya. Religious, kay lain gyud ang Jew, lain pod ang mga Samaritan. Culturally, no, they are different. Religion, lain sila. Muna si Jesus wala nag-offer og religion og rituals or rule book, kundi he offer himself, I am the living water. Mao pud na sa atong kinabuhi nga usahay naata ani nga isolation. Usahay ang atong posisyon. Hudiyo, mga kuan gina sila, mga taas kay ilang posisyon, relihiyoso kaayo, nya mga self-righteous kay na sila. So dinhi makita nimo eliminate barrier, usay babag na sa atong kinabuhi kanang atong posisyon, no? Anak pastor na ko, nagyud ko ma-empty, dikon ko or unsa ko diha, dako na ko kaalam sa Biblia. Self-righteousness mo na ibabag usahay nga dita ka adto sa living water. Cultural comfort zones, atong mga religious traditions nga usahay kung tanaw nato sa Bible, wala man gina siya, no, wala man ginagsulti ana. Religious traditions nga makita nato dili according sa iyahang pulong. Naapod tay mga old cultures. Unang sa atong pagkinabuhi sa iglesia, naanad man gutang ani man gud mi kaniadto, naanad gid mi ani. Mao gid nga among ginasubay. Which is kung tan-awon nimo, culture siya kay wala gid nagingon si Jesus ana. Wala gyud na gi-practice sa mga New Testament church. So usay ka na babag, usa ka na ka barrier nga mo stand between us nga di kita kaduol sa living water tungod kay naana nga mga traditions, naana mga culture. Bisan pa kining religious activities nga kita puno, no, na mga sitwasyon sa atong kinabuhi, labi na mga pastor, mga workers nga they are busy kayo gyud sa bulaton sa Ginoo. Pwede gina mahitabo nga you are filled with schedules but your heart is empty. Munang ignore, break those cultural barriers, religious isolation, ignore personal biases and opinions. Naagitay ato alang gyud pero dili gyud base sa Bible. Napo tay mga excuses. Kay balutang nga maayo gyud ta ni buhaton pero wa ginato buhata. Tungod kay natay mga excuses. Mo nang di kita kaduol sa living water. Break those religious and cultural isolations. Then second, unsaon ma-eliminate na ang mga babag. Ikaduha is enjoy His presence. Muning nindot kayo. Ang babae dinhi, istorya sila ni Jesus. Kini nga istorya nila ni Jesus, na record ni nga usa sa mga pinakataas nga si Jesus nakigistorya og usa ka tawo. Kanang dugay gid silang istoryahanay. Munang ingon diha nga drink deeply. Kung moinom man ta sa living water, drink deeply. Ayaw ka ng tilaw-tilaw. Ang babae dinhi makita nimo nga ni-engage gid siya sa long conversation nga stayed with Jesus. Wala gyud naka-interrupt sila riging duha, unya wa gyud siya magdali. Kanang pakig-istorya nato sa Ginoo nga wala gyud maka-interrupt, unya wa pud ta magdali. Mag-quiet time ta usahay sa buntag. La malit na ko sa kuan, dalion ko ning quiet time. Magdali na, no? So interrupted na kana. Ang babae dinhi enjoying His presence nga gusto gid niya nga dili mahuman. Mo ning gitawag nga delighting in the Lord. Ingon nato nga delight yourself in the Lord, kanang malipayon ka diya sa iyang presensya. Nag-engage siya sa conversation nga piting daghanan silang topic, niabot yun sila sa worship. Primero, tubig. Unya, niabot ilahang istorya sa iyang husband. Unya, niabot yun sa istorya sa worship. Unang stay immersed kana makig-spend tag time sa Ginoo, immersing in His Word. Kana yung malipay kita nga makakaton, mapuno sa iyang pulong because the Word of God is refreshment and nourishment. Ma-refresh gid ka. Munang di ka ganahan nga mubiya, mo stay gid ka tungod kay ang pulong sa Ginoo, the living water, refreshes, it cleanses and fill us. Kana nga tubig lahi na, mupuno gina, mu clean gyud na og mu refresh gyud na sa imong kalag nga makahatag gyud og satisfaction and purpose. Munang ang babae dugay gyud siya nakig-istorya, nag-engage gyud siya. Mao ni ang gikinahanglan gyud sa atong kinabuhi, engage. Kay kana gitawag gid na siya relationship. Drink deeply, unya enjoying His presence. Mao usab sa tuwa, if we enjoy His presence, mu hatag gyud og time engaging diha sa presensya sa Ginoo, daghang kikag madiskubrihan. Muna sa atong kinabuhi, kung himuon nato ni daghang gyud mga endless discovery. Tungod kay naay mga endless revelation gyud ang Ginoo. Kung ingana ang atong pagduol sa iyaha, we hunger and thirst after Him. Naagyoy mga endless discovery. Munang ang mga nadiskubrihan dinhi tungod kay na-enjoy gyud niya ang presensya sa Ginoo, nadiskubrihan sa babae kini una,
be confronted with yourself. Ang babae din nakahibaw kung unsa gyud siya. Mo ni basta muduol kita kang Hesus, makahibaw kita kung kinsa gyud ta. Pero kung kita ray mo analyze atong kaugalingon, dili gyud ta kahibalo. At first, kining bayhana wala gyud siya kahibaw nga dehydrated siya. Wa gyud siya kahibaw nga dili siya feel empty siya. Wala ang tinuod nga kalipay, wala ang tinuod nga meaning and purpose sa iyang kinabuhi. Kay kining bayhana daghang gyud isyu sa kinabuhi og makita nimo nga niya nang higayuna gi-reveal ni Jesus kung kinsa siya. Diha sa verse 16 to 18 ingon diha, he told her, "Go, call your husband and come back." Ingon na babae, "I have no husband." She replied. She said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you have now is not your husband. What you have just said is quite true." Ingon babae. So dinhin makita nimo nga una wa gid siya mo open ana kang Hesus. Ingana usay atong kinabuhi di kita mo open up sa atong kinabuhi kung kinsa ta. We are like masking kana nagamaskara. Dili mo confront gyud sa atong kaugalingon kung kinsa ta og ngadto sa katawhan kung kinsa ta. Usahay nagatabon ta, nagahide, nagapretend nga dili kita mao. Munang gi-reveal na ni Jesus kinsa siya. Ingon si Jesus, "Naa kay 5 ka bana." Ningon babay, "Wala man koy husband." "Naa kay 5 ka bana, kana ganing imong kauban karon di man nimo na bana." Munang babay ni propeta ka, kay bawo lagi ka. So i-reveal gina ni Jesus. Kung kita maka-experience siya, maka-encounter kang Jesus, makahibaw kita sa atong inner self, kung unsa kita diha kaniya. So na-realize na sa babae, og nakahibaw gid siya, unsa gid ang iyahang pakyasan. Kahibaw gid siya kung kinsa siya. Og nakahibaw gid siya. Kay pag-ingon ni Jesus nga, ang atong main text, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Ingon si Jesus, "Tagay kog tubig." Ingon, "Uy, di ba hudiyo ka?" Ingon si Jesus, "Kung kahibaw ka lang unta, kinsa ning nangayo sa imong tubig, mangayo gid ka sa iyaha tungod kay tagaan di ka og living water nga di na ka uhawon." Diha makita nimo nga nag-offer si Jesus ana og na-realize niya kinsa siya, nangita day siya og katagbawan og kalipay sa kinabuhi sa wrong nga water. Nag-speak si Jesus ganiha og water pero ang pagtusubay physical, pero si Jesus nagmean nga spiritual. Duha ka klase nga water nga fountain nga naa didto. Ang water ni Jacob, the well of Jacob, which is earthly. Ang fountain of living water nga mao si Jesus Christ. Ang babae dito sa well of Jacob ang iyang gimin. So samara nga ang iya ding giimnan nga tubig, nagtuo siya, mao to'y makahatag kalipay kaniya. Kining earthly fountain. Unsa man ning mga earthly fountain sa atong kinabuhi? Yes, ang tao mo survive sa mga external supplies. Unsa ning mga external supplies? Pwede ta mahimong kwartahan, happy, strong only by outward circumstances. Mahimo tang physically weak, dili na ta strong. Kay nagagadraman sa atong outward nga circumstances. Masakito na ganita, weak na ta. Ang butang dili nato gusto mahitabo, mag-uol na ta. Mawala ng happiness. Mo nang external. Kung wala po tay kwarta, mag-uol na ta kay pobre na ta. Ang well ni Jacob katong fountain nga didto nag-inom ang babae, wrong fountain. Kay dili gyud makahatag og tinuod nga kalipay, strength and fulfillment and satisfaction. Kay kadto temporary or gitawag na siya nga substitutes, kapuli sa dili gyud mao nga living water nga si Jesus Christ. Mo nang sa atong pag-inom og tubig, daghay mga substitute sa tinuod nga tubig. Muinom ta og Gatorade kay tubig man pud gihapon. Labi na Coke pod, labi na uhawon ta ngitag Coke, pero mosamot noon og kauhaw. So mao gini ang nature sa earthly nga mga water. Earthly nga mga substitute sa atong kinabuhi. It could be wealth, kwarta, kasikat, worldly pleasures, worldly success, worldly relationships, career achievements. These are dirty water of the world. Kung kini nag-agad ang imong satisfaction o fulfillment, you are drinking in the wrong water. Tungod kay kana, di gyud makahatag tinuod nga satisfaction. Dirty water of the world, power, prestige, comfort and security. Diha ka mag-agad, diha ka mangita. Ang babae diha gyud nangita sa bana nga mo'y pagtuon niya nga makahatag sa iyahag happiness, satisfaction. Diha gyud siya na sentro, ni abot na siya og 5 ka bana, wa gyud siya kaangkon. Ingana gyud ang kalibutan. Na-realize na karon, nakita niya siyang kaugalingon ang gipadayag ni Jesus nga dili gyud ka makasabot gyud ka nga if you want to satisfy your flesh,
you will want more. Mangita pagid ka. Kinibitang kwarta ngano mangita pa manggita. Wa man giniingon dinhi nga di na ko mangita kwarta. Mangita gyud. Munang if you meet your carnal need, you will have to meet it again. Mangita lang gyud gihapon ka. Di gyud na makakwens sa atong thirst. Ang cook yung na quench your tears, uhawon gihapon ka. Hindi ka human. Mao pud na sa atong kinabuhi. If you seek the living water which is Jesus, mao gyud na makahatag og katagbawan. Dili kining mga substitute for living water o nang nakahibaw ng babae ana. Nakaila na gid siya because he confronted with herself. Kaila na siya kung asa gid siya di ay niinom nga tubig didto gid di ay sa kalibutan. Ikaduha, when you enjoy His presence, you will be confronted with Him. Muna ingon nato ganiha nga ang pagkinabuhi nato kung madasigon gyud diha sa Ginoo. Endless gyud ang discovery, endless pod ang revelation sa Ginoo. Ingon diha sa 25 ug 26, the woman said, I know that the Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak you am He. Ingon babae nga, giingon man nga moabot ang Mesiya ug i-explain niya tanan kay dugay mag silang istorya. Iabot ta sila worship, mo na ingon ng babae, moabot gyud i-explain niya tanan. Pero ingon si Jesus, I who speak, ako. Kini nisulti sa imo karon, ako na ang gimin. Ako ang Messiah. Parihara nga ingon siya nga ako ang imong gipangita. Mo nang nag-reveal gyud si Jesus. Sa atong kinabuhi, when we immerse ourselves in a deep relationship, pursuing that kind of intimacy with Jesus, makailag kita gyud sa iyaha. Makailatas nung kaugalingon, kung kinsa kita, makailagid ta pag maayo, daghang kitang madiskubrihan sa iyaha kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Ang babae dinhi naka-understand sa gugma sa Ginoo. Nakasabot na siya sa gugma sa Ginoo. Ug makita nimo unsa siya, unlovable, insecure, sinalikway, pero siya ra gyud ang tuyo ni Jesus. Giguba ni Jesus ang mga barir nga dili pwede mo halubilo og Samaritan, cultural, religious barir. Wa gani mo kaon si Jesus. Pauna ang mga disciples kaon sa mo didto kay diri sa ako bahalag way kaon magistoryahan na sila kay ang babae ra gyud iyang tuyo. Sacrifice. Na feel sa babae ang dako nga gugma gyud ni Jesus sa iyaha. Mao pud na sa atong kinabuhi. If you draw close to Jesus, makasabot gyud ta sa kalalom sa iyang gugma. Mutubo gyud atong pag-ila sa iyahang dako nga gugma nganhi kanato. Significant kayo ang babae kang Ginoong Hesus. Mo nang makasabot gyud ta sa gugma sa Ginoo. And also, you will understand His grace and mercy. Makita nimo sa kinabuhi ning babae, sinner, pero special gyud siya ni Jesus. Special nga gitagaan gyud time and effort ni Ginoong Jesucristo. Mapud na sa itong kinabuhi. If we spend time with Jesus, kahibalo gyud sa iyang grasya nga kita dili angayan pero gipakamatyan, nga kita dili angayan, nakasala ta angayan bunalan, latuson pag maayo pero gi-forgive o gi-bless pagyud. That is grace. We will understand the depths of His love and grace kung kita makumprontahe sa iyaha. Mo nang enjoy His presence. Mao gini ang resulta nga ma-experience nato. Makaila ka, kinsa ka, makaila pud ta pag maayo kinsa siya. And lastly, embrace a fresh start. Ingon diha sa verse 28 to 30, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? They came out of the town and made their way toward him. Nabiyaan, dugay lang istorya, tinglipaya sa babae, sa tumang kalipay, nabiyaan ang iyahang katong jar nga puno sa tubig nga iyang gikabo. Nalimtan kay nanugilon sa mga tao kung kinsa si Jesus. Ug daghay ni adto kang Jesus tungod sa babae. Mo nang embrace a fresh start. Kung mapuno kita sa presensya sa Ginoo, mapuno atong kasing-kasing sa living water, mao gid nay mutulak kanato. Mupuno gid ka sa living water pagkakalipay nga naa diha, delight nga mo'y mutulak kanato. Unsa imong himuon, gumikan gyud na anang living water nga naghatag kanato og energy. We are gitawag nga springs of living water will flow from within. Si Jesus ang fountain, kita ang sandayong muawas pud na ngadto sa uban. Mag-overflow. Mo nang mupuno gani itong kinabuhi, mo-overflow gyud. Kung dili po natong kinabuhi, wala gyud mo-overflow pud sa uban. Walay mas-share ngadto sa uban. Mo na kining babae, nag-refresh siya, start a life of overflow.
nag-overflow iyang kinabuhi tungod kay sa una isolated, karon nahimong blessing ngadto sa uban. Kay kung dili pinaagi kaniya, dili pud makahibaw katong mga tao nga wala pa makasinati sa living water. So niadto sila kang Hesus ug nakasinati sa nasinatian usab sa babae. Mao nang kung kita gyud puno diha kang Ginoong Hesukristo filled with that water, ma-experience gyud nato ang impact that will flow from us. Ang impact, ang influence, it will flow ngadto sa our families, our community, even ngadto pa gyud sa lagyo nga mga dapit. Tungod kay mao kana gyud ang bunga kung kita gyud naga-overflow diha sa presensya, filled with the living water, filled with Christ, filled with His Word, o kita gyud ang kinabuhi, we live a life of impact. Mo nang usa ka dako nga hagit nining taknaa nga unsa man ang atong sitwasyon nining taknaa naman tagyoy kauhaw, carrying heavy water sama ning babae, burdens diha sa sala, naatay mga past, na mga failures, hadlok ma-accept invitation of Jesus, come and drink. Come and drink. Labi na gayud kung kita wala pa gid kadawat kang Ginoong Hesukristo, wala pa gid nagsurrender sa tong kinabuhi diha kaniya, di kita kaangkon sa living water. E di ginato siya ma-experiencehan ang nindot na kinabuhi nga iyang gi-offer nga a fountain, no? People are seeking for fountain of youth, no? Daghay nangita ning fountain of youth, pero naa gid makita kang Jesus, fountain of life, a life of meaning, a life nga always refreshed, empowered. Labi na gayud sa mga tao nga wala pa ka ila kang Ginoong Hesukristo, dinhi mo mailhan. When you come to the living water, makailagid ka unsa kadako ang gugma diha kanimo tungod kay nagpakamatay siya alang kanimo. Mo nang diha lang kang Hesus as the living water, makaangkon gyud ka og new life nga mulas, new joy, new peace nga dili na gyud muundang. Mao nang dako nga hagit sa mga katawhan nga wala pa nakasinati sa living water. And for the believers, if you feel empty, come and drink. The challenge is eliminate first the barriers, enjoy His presence, puno gyud, invest gyud og time diha kaniya, pursuing a relationship diha kaniya, din embrace a fresh start. Leave your water jar. Di na nimo na kinahanglan kanang sa kalibutan nga water jar, di gini mo na kinahanglan kay babag ka na nga ma-experience nato ang tinuod nga living water. Do not try to take it back. Ayaw na gid na siya baliki. You have to destroy it. Do not allow yourself to thirst again. Magaampo ta?